tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Isang napakainit na balita ang sumasabog ngayon sa gitnang silangan. Binomba ng militar ng Estados Unidos ang mga base militar ng Iran habang yanig naman ng mga drone at missile ang bansa ng Kuwait. Nangyari ang matinding atake ng Amerika matapos barilin at pabagsakin ng Iran ang isang MQ-1 Predator drone ng US nitong nakaraang katapusan ng linggo. Agad na kinumpirma ng Iran ang kanilang ganting salakay. Ayon sa opisyal na pahayag ng Central Command ng Militar ng Estados Unidos, isinagawa ang kanilang mga serye ng pambobomba noong Sabado at Linggo. Ang mga target na lokasyon ay nakatutok sa paligid ng lungsod ng Geruk at sa estratehikong isla ng Qeshem sa loob ng Iran. Ginamit ng Amerika ang kanilang mga modernong fighter aircraft upang mabilis na wasakin ang mga radar at kontrol ng drone ng Iran na banta sa mga barko sa rehiyon. Sinabi ng Central Command na ang kanilang ginawang aksyon ay isang kontrolado at pinag-isipang tugon sa agresibong kilos ng Iran kamakailan. Partikular na tinukoy dito ang pagpapasabog sa kanilang unmanned drone na lumilipad lamang sa ibabaw ng mga internasyonal na katubigan. Bagaman luma na ang modelong Predator at pinalitan na ng MQ-9 Reaper sa Air Force, patuloy pa rin itong ginagamit ng Army ng Estados Unidos ngayon. Samantala, sa bansang Kuwait, aktibong gumana ang their air defense system madaling araw ng Lunes upang harangin ang mga papasok na missile at drone. Nayanig ang buong bansa sa sunod-sunod na pagsabog sa himpapawid habang sinisikap ng kanilang sariling militar na protektahan ang soberanya laban sa mga ligaw na pag-atake. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente at kalapit na bansa sa rehiyon. Sa panig naman ng Iran, kinumpirma ng kanilang Paramilitary Revolutionary Guard sa pamamagitan ng opisyal na ahensya ng balita na IRNA na tinarget ng mga puwersang Amerikano ang kanilang telecommunications tower. Bilang tugon, naglunsad sila ng ganting atake ngunit hindi tinukoy kung saan ito ipinadala. Gayunpaman malaki ang hinala ng mga eksperto na ang pag-ataking ito ang tumama sa direksyon ng bansang Kuwait. Napakahalaga ng papel ng Kuwait sa tensyong ito dahil doon matatagpuan ang US Army Central na siyang pangunahing forward command center ng buong hukbong Amerikano sa gitnang silangan. Ang anumang pag-atake sa teritoryo ng Kuwait ay direktang naglalagay sa panganib sa libu-libong sundalong Amerikano na nakatalaga doon. Sa kabutihang palad, iniulat ng Pentagon na walang sundalong Amerikano ang nasugatan sa mga ataking ito. Nagpalabas din ng video footage ang telebisyon ng Estado ng Iran na nagpapakita ng paglulunsad ng kanilang ballistic missile kamakailan. Isang kapansin-pansing detalye sa missile ang sticker na nagpapakita ng larawan ni US President Donald Trump na may pasa na nakapatong sa saradong Strait of Hormuz. May nakasulat pa rito na babala na nagpapakita ng kanilang layunin na palayasin ang huling sundalong Amerikano sa rehiyon. Ang mga bagong serye ng pag-atake ay nagpapakita ng labis na karupukan ng kasunduan sa tigil putukan na ilang linggo pa lamang ipinapatupad doon. Bagaman nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng Amerika at Iran upang palawigin ang ceasefire, ang mga mararahas na insidenteng ito sa mismong field ay patuloy na nagpapahina sa tiwala ng magkabilang panig na maabot ang isang pangmatagalang kapayapaan. Dahil sa patuloy na sigalot, nananatili ang mahigpit na kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz na nagdudulot ng matinding pagkagambala sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Ang makipot na lagusan na ito sa Persian Gulf ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Ang anumang harang o tensyon dito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo na nararamdaman maging ng mga mamamayan dito sa Pilipinas. Upang maunawaan ang bigat ng sitwasyon, halos 1/5 o 20% ng kabuuang langis at natural gas na kinakalakal sa buong mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang patuloy na militarisasyon at banta ng giyera sa rutang ito ay nagdudulot ng takot sa mga pandaigdigang merkado. Kung tuluyang masasara ang lagusang ito, asahan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa iba't ibang sulok ng mundo. Bukod sa enerhiya, may isa pang malaking krisis na nagbabanta dahil sa tensyon at ito ay ang kakapusan sa pagkain sa mundo. Ang rehiyon ng Gulf ay nagpapadala ng 30% ng chemical na pataba o fertilizer sa buong mundo. Dahil sa harang sa daanan, hindi makalabas ang mga supply na ito na nagdudulot na ngayon ng malalim na pangamba sa mga magsasaka sa buong mundo na umaasa sa abono para sa kanilang pananim.
Sa katunayan, upang ipatupad ang kanilang blockade laban sa Iran, binaril ng militar ng Estados Unidos ang engine room ng isang cargo ship na may watawat ng Gambia. Sinubukan umano ng barkong ito na labagin ang utos at pumasok sa mga daungan ng Iran. Ipinapakita ng aksyong ito ng Amerika na handa simula gumamit ng matinding dahas upang mapanatili ang kontrol at pigilan ng enimang tulong pang-ekonomiya na makapasok sa Iran. Sa Washington, nakipagpulong si President Donald Trump sa kanyang mga tagapayo sa pambansang seguridad upang pag-usapan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglalabas ng pinal na desisyon kung lalagdaan ang kasunduan para palawigin ang ceasefire at muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon naman sa panig ng Iran, ang mga detalye ng kasunduan ay hindi pa ganap na napagkakasunduan at marami pang dapat ayusin. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon sa rehiyon, nagpakita ng optimismo si Trump sa kanyang post sa Truth Social kamakailan. Biniro pa niya ang kanyang mga kritiko nang hindi man lang binabanggit ang nagaganap na palitan ng putok sa gitnang silangan. Isinulat niya na talagang gustong makipagkasundo ng Iran at ito ay magiging magandang deal para sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Sinabi pa niyang maupo lang at mag-relax ang lahat. Para sa mga eksperto sa geopolitics, ang magaan na pahayag ni Trump ay tila kabaligtaran sa mapanganib na realidad sa ground ngayon. Ang stockpile ng highly enriched uranium ng Iran ay nananatiling isa sa pinakamalaking issue na pinagtatalunan sa negosasyon. Habang nag-uusap ang mga diplomat sa Marangyang Silid, ang mga sundalo at sibilyan naman sa rehiyon ang direktang nagdurusa sa bawat missile na pinapakawala ng magkabilang panig. Hindi lamang ang hidwa ang US at Iran ang nagpapainit sa rehiyon dahil patuloy din ang paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ang digmaang ito ay lumalawak araw-araw na nagdaragdag ng panibagong layer ng komplikasyon sa gitnang silangan. Ang mga bansa sa paligid ay nangangamba na ang dalawang magkahiwalay na labanang ito ay magsanib at magbunga ng isang malawakang digmaang rehiyonal na mahirap pigilan. Pinalawak pa ng Israel ang kanilang operasyong militar sa Lebanon sa pamamagitan ng pagtawid sa Ilog Litani. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng mas agresibong opensiba upang tuluyang buwagin ang kakayahan ng mga kalaban doon. Dahil dito, libu-libong mga sibilyan na naman ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan na nagdulot ng panibagong krisis sa makataong aspeto sa bansa na matagal nang naghihirap. Bilang tugon sa opensiba ng Israel, patuloy naman ang militanteng grupong Hezbollah sa paglulunsad ng mga drone patungo sa teritoryo ng Israel. Ang palitan ng mga airstrike at drone attacks ay nagpapakita na walang sinumang panig ang handang umatras sa ngayon. Ang sitwasyong ito ay naglalagay sa buong hangganan ng dalawang bansa sa isang permanenteng estado ng panganib na maaaring sumiklab at lumala anumang oras. Ang buong mundong ito ay nakatutok ngayon sa gitnang silangan dahil ang bawat galaw doon ay may epekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad natin. Mula sa presyo ng langis hanggang sa supply ng pagkain, walang bansang ligtas sa epekto ng digmaang ito. Para sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas, ang pagsubaybay sa mga kaganapang ito ay mahalaga para sa paghahanda sa mga posibleng epekto nito sa ating lokal na pamumuhay. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa hidwaang ito, partikular ang magiging pinal na desisyon ni President Donald Trump ukol sa ceasefire. Mananatili ba ang tensyon o magkakaroon ng puwang para sa kapayapaan? Iyan ang mga tanong na naghihintay ng kasagutan sa mga susunong na araw. Ako po ang inyong news anchor, nag-uulat ng mga pinakasariwang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa lahat.